Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi po sa mga awit, kabanatang 66, talatang 17, hanggang sa mga sumusunod ay ganito po sinasabi, ako ay tumawag, sa Diyos ay magpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y nagpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Pagkatandain ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuro sa iyo. Itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa gabi ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa gabing ito na sa pagkakataon na nagkasama-sama muli kami sa gawain ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo at sa paggabay sa araw-araw sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa mga biyaya at pagpapala mo sa kagalingan na patuloy mong binibigay sa amin. Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang bawat anak mo na may magiging bahagi sa gawain ito. Patnubayan po siya at puspusin ang inyong banal na Espiritu, Panginoon. Maging ang taong inyong gagamitin sa gabing ito upang magpahayag ng inyong banal na salita. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kaayusan na aming pananambahan. Maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi. Ako po si Casey Billones at gusto ko po sana magbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon dahil unang-una sa kalusugan ng pamilya. Hindi niya kami pinababayaan. Tunay nga may mga nagkakasakit man pero agad din gumagaling. Tunay nga na God is the great healer. And ganun din sa financial. May mga pagsubok man, may mga shortcomings man, pero si Lord pa rin yung still great provider. Never niya kami pinabayaan. Talagang mahirap man kasi maraming mga gastusin, maraming mga bayarin, pero still God always provide. Kaya sobrang thankful ako kay Lord dahil nandyan siya para tulungan niya kami. And also, thankful din po ako dahil sa business, sa akin small business po, na patuloy niyang binibless. At tunay nga na malaking tulong para sa pamilya po namin. Kaya sobrang thankful ako, sobrang blessed po ako na laging nandyan si Lord para sa amin. Yan lamang po. Thank you. Kauntis, Diyan o
Magandang gabi po sa inyong lahat. Oras pong muli para sa ating gawain tuwing Huwebes. At tayo po ay mag-aaral muli at magkakaroon ng pagbubulay-bulay ng ating salita ng Panginoon. Atin pong sisimulan ang gawain ito sa chapter ay mga gawa, chapter 3, 1 to 10. Bago ko po simulan ang ating pag-aaral na ito, nais ko po munang magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. So, maraming salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng kalakasan sa bawat isa sa amin, maging sa pag-iingat sa aking mga anak, patuloy na paggabay sa lahat ng oras. At ang aking anak nandun sa malayo sa amin ay patuloy na iniingatan at kasakasama ng iyong paggabay sa araw-araw, Panginoon. So ito po yung aking pinagpapasalamat, patuloy na sa iyo ang papuri at pasasalamat. So sa ating pong pag-aaralan, na ayon po sa Bible reading sa araw na ito po ay matatagpuan sa mga gawa chapter 3. At hindi ko na po babasahin lahat mula chapter 1 lang hanggang 10. Samahan niyo po ako sa pagbasa nito. Patuloy na ating basahin ang mga gawa 3. Ang pamagat po nito ay pinagaling ang isang lumpo. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, may isang lalaking lumpo mula pa nung ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tignan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas sa mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat. At sa verse 10, at nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa Pintuang Maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita. Ayun po, bigyan lang po ng focus ang pagtuunan nito yung sinasabi sa verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba ako ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Sa ating binasang ito, ating pong pag-aralan. Ang sinasabi dito sa verse 6 ay napakaganda. Dahil sabi nga, yung lalaking namamalimos ay isang lumpo. Sabi ay, "Subalit may iba akong ibibigay sa iyo sa ngalan ni Jesucristo na taga Nazaret." Yun po yung napakagandang bigay ang nakamit na isang lalaking lumpo na palagi ang namamalimos sa templo. Kung ang ginto at pilak ay napakalaking halaga sa mga nanlilimos, gaano pa ang alok at ibibigay ni Pedro ayon sa kanyang sinabing sa ngalan ni Jesucristo. At ito'y masasabing isang himala na sa ating Panginoon lamang makakamit at ito sa kanya'y magmumula. Sa mga unang verse na ating binasa ay nakita natin doon sa verse na nakatayo at nakalakad ang isang lumpo na siyang ating pag-aaralan. Meron po akong 4 na P na nais kong maibahagi sa gabing ito, patungkol din sa
ating Bible reading sa araw na ito. Ang unang P ay ang pananalangin. So, alam naman po natin na ang pananalangin, ito ang pinakamahalagang itinuro sa atin na ating Panginoon. Saka mga taong sumampalataya sa Kanya ay tinuruan tayo kung paano manalangin. Kaya ito ay ginagawa ng nakararami ng panalangin na sinasaadi sa Mateo 6:9. Ganito po yung sinasabi sa Mateo 6:9. Sabi, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kaming ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. So yun po yung sinabi sa Mateo 6:9, tinuro sa atin kung paano tayo manalangin. Sa salitang Acts naman po, na ito po ay turo sa atin, na atin pong isa-isahin natin ang mga letter na ito, yun sa Acts. Yung A po, adoration. Ito po yung sinasabing pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Yung C, confession. Yung paghingi ng kapatawaran. Yung T, thanksgiving. Pasasalamat po. At S, supplication. Yung ating mga kahilingan. Pagtulog sa mga ating idadalangin sa ating Panginoon. Yun pong mga turo na yan ay ating pong nagagawa mula po nang tayo tumanggap sa ating Panginoon. Kaya din po sa ating iglesia, may gawain po tuwing Wednesday, 6 p.m. po ng gabi yun, ang prayer ministry. Ito po ay via Zoom. Ito po ay may devotion at higit sa lahat, ito po yung panalanginan ng bawat isa. Napakaganda po ng gawain ito sapagkat sa pagsasama-sama po ng bawat isa sa tulong-tulong na panalangin ng mga kapatiran ay naroon, na alam namin na marami kaming natutulungan sa panalangin. Nawa ay makasama rin po namin kayo sa araw na ito para sama-sama tayong dudulog sa Panginoon, dahil ito po ang turo sa atin, ang tayo ay maging mapanalanginin. So, ang sabi nga, may tamang pagtugon at pagsagot sa ating mga panalangin. Kung ito ay tama, nasagutin agad o ibibigay ang kasagutan ng Panginoon, or hindi pa at hindi. Kailangang maghintay ka rin muna sa tamang panahon ng pagsagot ng Panginoon sa iyong mga panalangin. Yung po sinasabing yes, no, at wait. Sabi nga po sa 1 Thessalonica 5:17, maging matyaga sa panalangin, pray without ceasing. Yun po, napakahalaga po talaga ng panalangin. Maging matyaga tayo na ipanalangin, hindi lamang ang ating sarili, kundi masigit pa yung mga kapwa natin na nangangailangan ng panalangin. Maging matyaga daw po tayo. Tulad din ni Pedro at Juan, na kanilang palagi ang ginagawa, na sila'y nananalangin tuwing 3:00 ng hapon, na pumupunta sila sa templo upang sila ay sama-samang manalangin. Nawa ay gayon din po tayo sa bawat isa, na tayo makakapanalangin sa araw-araw. So yun po yung unang P, ang pananalangin. Ang pangalawa pong P ay ang pagtitiwala at pagsunod. Sa binasa natin sa verse 4, ganito ang sabi. Tinitigan siya ng dalawa, ni Pedro at Juan, at sinabi sa lumpo, tignan mo kami. Yung sinabi pa, tignan mo kami, may pagdiin eh. Diba? Ang pagsabit ng salitang ito, tignan mo kami, ay may pag-utos. Di po ba yung sabing, tignan mo kami, madiin na sinabi yon. So, inuutosan ka.
So, pag inutusan ka, bagawa, di ba, sumusunod ka. So, kaya naman lalaking lumpo ay sumunod. So, ayun, ang ginawa niya, yung sumunod dahil nagtiwala siya na sa kanyang pagtitiwala at umaasa siya na siya ililimusan. Pero doon sa yung naasahan niyang limos ay higit pa dahil wala man, yung sinasabi doon na wala man akong ginto o pilak. Ngunit bibigyan kita sa ngalan ni Jesus. So yun ang napakaganda doon. Sabi nga, yung ika nga ay trust and obey. Sabi po sa Kawikaan or Proverbs 3:5, sabi trust in the Lord with all your hearts and lean not in your understanding. Sa Tagalog, sabi, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. So yun po. At dahil naroon ang pagtitiwala, naroon ang pagsunod. Pero yung sabi nga po ng lalaki na ni Pedro pala at ni Juan, tingnan mo kami, di ba po? Nakasunod agad siya doon dahil umaasa siya na siya ililimusan. Kaya yung kanyang pagsunod na iyon, naroon ang kanyang pagtitiwala. So yun po sabi nga, nakalaan na ang para sa kanya. Kaya siya ay makakakamit ng anumang nais niya na limos para doon sa ibibigay sa kanya. So yun po, yung sabi nga po ng binasa natin sa verse 6, kung saan ito ang yung sinabi sa verse 6, yung masigit ang kanyang matatanggap na bigay sa kanya at ito ay sa tulong ni Pedro at ni Juan. So yun po yung number 2 is pagtitiwala at pagsunod. Yung pangatlo pong P, pagpapagaling. Sa utos na sinabing tumayo ka at lumakad ka, yung nakasaad po sa verse 7, ang sabi sa verse 7 ay, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Yung naranasan niya sa paghawak pa lamang sa kanyang mga kamay, nakatayo na siya, lumakas, maging ang kanyang mga paa ay patuloy na ilakad niya. So itong nakasaad sa verse na ito ay patunay na ang Diyos ay nagbibigay ng pangako na sa lahat na lumalapit, nananalig, nagtitiwala, ay bibigyan niya ng kagalingan. Dahil ang pagtitiwala ng lalaking yun sa mga sinabi ni Pedro at ni Juan, sumunod siya. Kaya't ang kagalingan ay kanyang naranasan sa tulong din dahil nagkaroon na siya ng pagsunod at pagtitiwala. So meron na siyang pananampalataya. Ang sabi nga din po sa Exodus 15:26, sabi nga, ako si Yahweh ang inyong manggagamot. So ang Panginoon, siya lamang ang nagpapagamot, nagbibigay ng kagalingan. So meron man tayong mga doktor pero sila po'y binibigyan at ito nagmula sa Panginoon ng karunungan na ibinigay na karunungan para sa mga doktor na ginagamit para sa ating mga kagalingan. So ma-share ko lang po nung panahon na ako'y nagkasakit, ng pandemic time po kasi yon. Mahirap punta ng ospital, pero nagawa ko dahil kailangan nga po. Pero sa mga panahon po na nagpapagamot ako, yung mga gamot na iniinom ko, pag merong okay, tuloy. Pero pagka try ko, hindi tinutuloy. Hanggang sa dumating na po yung panahon na parang ayaw ko na uminom ng gamot. So nag-isip na lang po ako. Dahil siyempre, karamihan, puro social media ang gamit ng panahon pandemic. Nakasali ako sa grupo ng mga kagaya ko may sakit sa sikmuran. Kumbaga sa aming guardmate po, marami akong ka-guardmate. So sa mga panahon na yun, marami ko natutunan. Nagte-take note ako kung ano yung mga dapat
Pagka okay, tuloy ako sa pagsusulat, gagawin ko po yun. Pag hindi ko siya pinipit. So, sa mga ganong bagay, hindi ko na po naranasan uminom ng gamot. Dahil nanangan din po ako doon sa sinasabing, doon sa verse na ito, na Exodus 15:26, na minsan pinakikinggan ko yung kanta po ni Don Moen. Sa tuwing naririnig ko po yun, naiiyak ako kasi napakabuti ng Panginoon dahil sa tuloy-tuloy kong pagsunod dun sa mga herbal na aking tinitake, naroon na po ang kalakasan, tuloy-tuloy na gumagaling. So hindi ko po sinabing yung gamot na mga reseta sa akin ipapagaling. Ayaw lang po kasi talaga ng tiyan ko. So naghahanap ako ng kung ano inaangkop sa akin na hindi ako makakaranas ng may mahapdi sa akin. So sa paraan na ganun, pinagkatiwala ko na lang po sa Panginoon at napapataas na lang po ako ng kamay na minsan hindi ako natutulog. Pag pinakikinggan ko po yung kanta ni Don Moen na yan, I am the God that healeth me. So yun po, napakabuti po ng Panginoon. Lang kagalingan ay hindi lamang po sa akin pinaranas. At sa tuwing maaalala ko yung panahon na yun dahil nawala yung marami pong nula sa akin, bumabatimbang ko, namayat ako, pero sa tulong po ng Panginoon, yun nga po hanggang sa ngayon, tinutuloy-tuloy ko rin po yung mga ginagawa ko. Bumabalik na po yung aking sigla, yung aking malakas na pangangatawan. Kaya ang kagalingan ay talagang sa Panginoon lamang. So, maraming salamat po doon. Talaga ang Panginoon ang siyang ating tunay na manggagamot. So, doon po sa pang-apat, yung pang-apat na P, ito po yung pagpupuri. Sa kagalingan ng lalaking lumpo, napalundag at napaluks kung tumayo at lumakad. Sabi nga doon sa verse 8, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. So, ganoon naman po talaga. Kahit hindi naman po sa yung ibang bagay na meron kang naging na-receive, natanggap na kung ano. Dahil sa sobrang tuwa mo, yun, nagagawa mo yun. Ang ikaw yung kasiyahan, napapalundag ka. Ganun din po, mas lalong higit sa ating Panginoon. Nang yung pagpupuri ay binibigay mo ang best mo, ang lakas, ang buong sigla. Dahil ang Panginoon lamang ang ating pasasalamatan sa lahat, ang pupurihin sa lahat ng oras. Sapagkat siya ang tunay at tapat sa kanyang pangako. So ayun po, ang sinabing himala, doon sa ating binasang yung ating verse na pinagbulay-bulayan, babasahin ko pong muli, yung sa verse 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo, sa ngalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad. So yung ganun lang, sa ngalan ng Panginoon. Kahit naman po tayo sa ating bahay, kasi ako, nung malilit pa yung mga anak ko, pinagpe-pray ko sila, ginagamit sa Lord, ito po mga kamay na to sa pagpahit, lapat sa katawan ng aking hihipuin, bigyan mo po ng kapangyarihan na gumaling sa tulong mo. So lagi pong ganun, naranasan na po kasi natin yung kaya na ibabahagi naman. So sabi nga, sa pangalan ni Jesus, lagi po yan, iyon po, yung sa pangalan ni Jesus, na naroon na yung ating, na tayo ay naging mapanalanginin, naging mapagtiwala, at higit sa lahat yung pagsunod at pagpupuri ay tanging sa Panginoon lamang. Na sa Kanya nagmumula. Ito yung masasabing himala. So yun po yung ating apat na P na ating napag-aralan ay pananalangin, pagsunod at tiwala. At yung pangatlo, pagpapagaling. Ang pang-apat ay pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. So sana, nawa sa ating pag-aaral na ito, sa maiksing ating pinagbulay-bulayan na salita ng Panginoon, naroon na tayo ay may natutunan. So maraming salamat po sa Diyos ang papuri.
Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay mo'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, Panginoon.
Sabay-sabay po nating basahin mula sa mga awit 141, 1 hanggang 2. Sa iyo, O Yahweh, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog na insenso, itong pagtaas ng mga kamay ko. Ang ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Panginoon, patuloy po kaming sumasamba po sa iyo at nagpapasalamat, nagpupuri po sa iyo sa pagkakataon na ibinigay mo sa bawat isang anak mo, Panginoon. Hayaan mo na patuloy kaming magbigay ng panahon aming mga sarili at sa ganitong mga pagkakataon, kami ay nakapaglilingkod po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa anak mo na ginamit at nagdala ng iyong mensahe, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon. At sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagtataas ng iyong abang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.